Naku. I almost fell. Tayo. Jeff. 22 na si Jeff. Ang gwapo mo. Sa bagay maganda nanay mo eh. Saan ka nakatira? North side. Sa north side ng Jacksonville. North side ng Jacksonville. Oh. May nagpapasuso ba rito ng bata? May umiiyak na bata! Hindi mo naman sinabi sa akin, daycare pala to! Diyos ko. No, never mind, never. Nagising lang yung bata kasi ikiingin ng mga bisita. Pasensya ka na. Nag-aaral ka pa, nagtrabaho? Mag-graduate na. Na anong kurso mo? Nursing. Gusto ko magkaroon ng boyfriend na nurse. Kasi meron akong kaibigan yung asawa niya nurse. Bongga daw mga nurse. Nung honeymoon daw nila, inahitan pa siya. Tapos nilinis siya ng alcohol. Pinaliguan daw siya ng aqua oxinada, hydrogen peroxide. Oo. Tapos nung nagdugo daw siya, ginamot ng betadine. Oo. Tapos pagpasok daw sa kanya, hindi siya nasaktan. Kasi laki lang daw kasi ng dextrose yung pinasok sa... Nurse! But sino kasama mo sa Amerika? Buong pamilya nyo? Pamilya ko. Saan kayo sa Pilipinas? Binyan, Laguna. Oh! Iba ang mga taga-Laguna. Ang sarap ng mga taga-Laguna. Nagka-boyfriend akong taga-Laguna. Oo. Yung anniversary namin. Tapos paglalabasan na, tatakbo ka na kasi lumalabas buko pa. Oo. Tapos yung itlog niya may tato nakalagay, Colette's the original. Pag subo ka, ubo ko ng ubo. Pag tingin ko is pasul pala. Tapos ang lubiit na kulubot, pag tingin ko mukhang shingaling. May girlfriend? Wala. Tama, uwag. Nakakasira ng pag-aaral ang mga babae. Nakakasira ng focus sa career. Hanggat hindi ka pa, alam mo yun, natutupad lahat ng mga pangarap mo sa buhay. Okay na yung single ka. Nandiyan naman ang nanay mo, di ba? Huwag na muna yung mga girlfriend na ngayon. Wala kang mapapala dyan sa mayan. Masisira niya ng buhay mo. At baka ikaw rin, dahil bata ka pa, baka masira mo rin ang buhay ng babae. Naririto ako. Sirain mo ang buhay ko. With consent. Huwag ka na mag-nurse. Diyos ko, ang hirap-hirap mag-nurse. No? Ilang oras din yan. Ilang oras ba ang duty ng nurse? 12 hours. 12 hours? Diyos ko, tapos magkano ang sweldo niyan? Sumama ka sa akin. Wala kang gagawin. Hihiga ka lang, titirik lang mata mo. Ilang minuto lang yan. Above minimum ang sweldo. May benefits pa. Huwag ka maglala. Insured ka pa. Basta ako lang ang makakaano ng pag-ibig fund mo, ha? Kapunitan. Kahit isang girlfriend, di ka pa nagkaka-girlfriend? Isa lang. Isa lang. Ba't isa? Ba't di dalawa? Kung sinong damay, baka 10 na yan. Sobra naman. Siguro ang sweet-sweet mo. Isa lang. Nandito ba siya ngayon? Hindi ko alam. Pinoy din? Pinoy. Taga-saan sa Pilipinas? Actually, dito rin eh. Dito rin? May natutulog pala rito sa... Diyos ko, buti na lang, hindi na nakakaabala. Oras ba uuwi ang mga yan? Baka pagtitignan na, dito pa tayo, palayasin tayo yung mga yan. Dito sila nakatira. Nakakaloka naman. Ang bait-bait ng nanay mo, no? Tingnan mo, pinakilala ka pa niya sa akin, siya pa nagturo sa akin para kunin ka. Ano ang pangalan ng nanay mo? Jocelyn. Jocelyn. Aling Jocelyn, salamat ah. In English, thank you. Super saya talaga nito. Ang saya-saya. Promise. Nakakatuwa ka. Nakakatuwa ka kasi hindi ka homophobic. Yung wala kang ka-arty-arty sa katawan, yung masyado kang secured sa pagkatao mo, yung kaya-kaya mo makahilubilo sa kahit anong klaseng tao, di ba? Maganda ang upbringing sa'yo ng nanay mo. In fairness sa'yo. Ganda. Ganda. Alam mo, may hood, dapat sinusuot to. Kasi nung binili mo yan, kasama yan sa binayaran mo. Sayang naman kung di mo ginagamit. Gamitin mo yan. Ayan. Bakit ka bibili ng hoodie kung di mo gagamitin yung hood? Diba? Ganyan lang yan. Perfect. Kahit hindi umuulan, ano ka ba ganyan? Ayan. Para kang si Little Red Riding Hood. Kit-kit mo. Tagalin na natin. Ako yung Big Bad Wolf. Sampalin kita dyan, nagigil ako sa'yo. Maayos ka dyan, di porkit na dyan namin, itutumpa kita. Okay. Kailan birthday mo? Sa August.
August. Ako naman, ba't man sila dinami-dami ng month? August pa. Sana June na lang. O kaya July. Bakit naman August pa? Anong date? 6? August 6. Anong date? 22. 22. Sa Tagalog, 22. Anong zodiac sign mo? Leo. Ayun. Safe. Huwag kang mag-Sagittario. Pwede tayo, Leo, Virgo, ganyan. Leo. Alam mo, yung mga Leo daw, ang mga Leo daw, simple lang kumilos, pero sobrang romantiko. Pero hindi nila masyadong pinapahalata. At saka yung mga Leo daw, yung kahit gusto na nila yung tao, ayaw nila masyadong mahalata, pero ang totoo, gustong-gusto nila ito. Tapos para hindi sila mahalata na may gusto sila sa kasama nila, lagi sang yumulyo ko, tapos tumitingin sa baba. Nagkagandaan ka ba sa akin? Oo. Kung meron kang isang taong ipapakilala sa mga magulang mo bukas, at sasabihin mo sa kanilang gusto mo siyang makasama habang buhay, sino ito at bakit? Tatanong ko lang, kaibigan. Naman, di man lang ako, lukuhin man lang. Sana iluto mo man lang ako kung nagpanggap ka man lang. Ano no? Ikaw. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Bakit? Gipit ka ba? Sa tingin ko. Sa tingin mo. Huwag ka mag-alala. Pagkatapos nito, lalabas tayo, magsa-sightseeing tayo. Pagpunta mo ng Pilipinas, magmamall tayo. Alam mo kung saan? Sa SM. SM Center Point. Shopping ang gagawin natin. Ang saya-saya. Katuwa ka. Okay. Virgin ka pa? Huwag ka maya sa nanay mo, hindi na rin naman virgin yan. Dahil panganak ka na nga, ano? 22, di ba? Virgin pa? Sure. Huwag man makagraduate. Ano? Huwag man makagraduate. Virgin ka pa? Hindi na. Naku, mami! Nakapuslit! Napuslitan ka nitong anak mo. Lalaki ka naman, okay lang yan. Anong age? 18. Okay na 18. Sarap? Sabi niya, ayos lang. Sana sinabi na lang okay, para hindi ka na sumabit. Ayos lang. Ito ka nga, hindi joke lang. Katuwa ka talaga. Cute-cute mo. Sa dami ng mga nakasalubong ko dito, isa ka sa mga pinaka-cute. Tsaka madali kang kausap. Iba kasi dito, hirap kausap eh. Meron ko yung may Pilipino kanina nag-abot ng pagkain sa dressing room. Cute. Sabi ko, ang cute mo naman. Ano pangalan mo? Sabi niya, ako? Hindi ako. Ano pangalan ko? Nakalimutan ko. Tatanga-tanga. Alam mo na yung sagot, tatanong pa. Isa ka nakatira? Ako po. Hindi sila. Saan sila nakatira? Alikay, hatid natin isa-isa. Ang dami kanyang Pilipino nakakabuisit. Kahit may mga gwapo sana, kailangan tanga-tanga. Diba? Laging ganyan. Kahit papagasolina ka, punta ka sa gasolinahan. Pagbabaan mo ng bintana, sasabihin ng gasoline boy, papagas, sir. Hindi, yosi-yosi lang. Para sabog tayong lahat. Ba't gano'n, diba? Pag pumunta ng gasolinahan, pagbaba ng sasabihin sa'yo, papagas, sir. Parang tanga. Kahit sa mga karinderya, sa Maynila, nung nag-aaral pa ako, pumunta ka sa karinderya. Tapos yung may-ari ng karinderya, lagi nasa labas. Tapos pagpasok mo, sabihin, kakain kayo? Hindi, tatae, lagay mo sa plato. Karinderya to, di ba? Tatanong, kakain kayo? Hindi, hold up, nasa yung kahera, hayop ka. Okay, magagalit ka. Magbubukas-bukas ka, tapos yung mga papasok, pagdududahan mo kung kakain. Karinderya yun, siyempre kakain ka. Kakain kayo. Hindi, magsasaing, tutulungan kita, nakakahiya naman sa'yo. Kahit sa mall, ganyan. Namimili ko, sabi ko, hi, miss, may medium pa nito.
Para sa inyo po, hindi para sa iyo, isa-shopping kita. Sumahod ako sa paluwagan eh. Tama. Yung nanay ko ganyan din. Pumunta kami sa sa doktor, pumunta kami sa clinic. Tapos nakalagay doon sa pinto, the doctor is in. Pagpasok, nandiyan si Doc. Wala. The doctor is in nga eh. Labas to, itong pinasok natin. Labas talaga to eh. Mga tanga. Dati nga nabundol ako, baga ako ng taxi, tapos pagbaba yung driver, ay, nasaktan ka? Hindi, ang sarap, isa pa, dito pa. Ulitin natin, bukbukin mo ang katawan ko, hayop ka. Nakabundol ka, tapos tatay ko, nasaktan ka ba? Kahit sa ospital eh, yung pamangkin ko, buntis, katatawa, dinugo, dinala ko sa ospital. Sabi ng nurse, ay, mga anak po, hindi, ipapatira ko pa lang, kumuha ka ng tita, ipapasok ko sa loob. Buntis nga, laki ng siyang dinudugo. Tatanong mo, mga anak po. Hindi, natapon na lang ng ketchup yung pepe, kumakain kami hotdog. Dinala ko dito, pakipunasan, wala kasing waiter. Tapos sabi ko, tulong emergency, dali. Teka lang po, tawagin po si Doc. Hindi, yung guardian tawagin mo. Kung kunin mo yung batuta, pasok mo sa pekpen, baka sumama ang bata. Tanga? Tapos yung doktor naman ang tagal. Isa pa yung doktor na tanga-tanga. Tapos sobrang tagal, lumabas na yung ulo ng bata. Pagdating niya sa ay, ulo ng bata. Hindi, ulo ng ari ng ama. Pakikuha. Isa-sorry ko kasi. Gagamitin pa sa iba. Pero ikaw, madali kang kausap. Madali tayong nagkaunawaan. Kahit sumasabit yung S mo. Alam mo, yung sumasabit yung S mo, nakakatawa lang, pero hindi naman nakakabawas yan ng pagkatao. Oo, hindi mo naman kahinaan yan. Isa yan sa mga katangian mo. Diba? Kasi kung hindi ka na ganyan, hindi na ikaw si Jeff, ibang tao na yon. Kaya huwag mong iisipin kahinaan mo yan. Yan ang katangian mo. Parang ako, yung pagiging bakla ko, for the longest time, inakala ko na ito ay kahinaan ko. Itinago ko. Pero narealize ko, ito pala ay katangian ko. Diba? Kaya kahit sumasabit yung okay lang yan. At hindi lang ikaw ang ganyan. May sumikat ngang ganyang artista eh. Ano ka ba? Si Juan de la Cruz, hindi mo ba natandaan? Sikat na sikat, di ba? Tinanggapin ng tao kasi hindi niya kahinaan yan, katangian yan. At hindi naman yan ang magdidikta kung anong klaseng tao ka. Kung sumasabit bang S mo, maganda ka ba bumigkas, hindi naman yun ang basihan para maging mahusay na tao. Di ba? Gagraduate ka na nursing. Ang daming ibang lalaki hindi sumasabit ang S. Pero kahit high school, hindi natapos. Oh. Tama? Magpasalamat ka sa akin. Okay. Thank you. Pero, crush talaga kita. Mamaya, kakausap natin yung mami mo. Para may isang araw pa naman. Ay, wala na pala. Alis na pala ako bukas. Mamaya, pumunta ka sa hotel. Mami, pwede ba kung kasama ko sa hotel? Wala po kaming gagawing masama. Tutulungan niya lang ako mag-empake. Do you know how to pack? Can we pack together, mother? Because you know, it's so hard to pack. That's why I need you to help me to pack. Can we pack? Sure. Oh, are you good in packing? I guess. Oh, who taught you how to pack? How about, is your mother a good packer? Kasi ba there are, our parents teach us to pack our, our clothes, our things, di ba? Later, we pack together, okay? With your mommy's consent. Okay, mommy? Okay. You bring tape. It will help us pack better. What is the first thing you have to do in packing? Biro lang. It's okay. Ano ka ba? Magaling ka ba sa math? Talaga? Kasi yung magagaling daw sa math, yun yung magagaling sa sex. Oh, because sex is just like mathematics. Yeah. Ano na? Paano? Ano ka ba? Sex is just like mathematics. First, you subtract your clothes. You divide the legs. You add the condom. And after 9 months, you multiply. Diba? It's like mathematics.
Kaya magkakasundo tayo. Okay? I really like you. I like you too. I like you, you like me, and then we will pop together. Don't you think it's a good idea? It is. Okay. For the meantime, I have something for you. I have a surprise actually. What is it? It's a pleasant surprise. We will use this in packing later. Just hold me. Closer. Hindi bawal. Jeff. Hold my hips as a sign of my love and loyalty. I, Vice Ganda, accept you to be my husband. For richer and for poorer, in sickness and in health, till our next packing moment.